Panginoon, salamat muli for this chance to glorify your name today. Thank you for your guidance, the protection, and everyday blessings na ibinigay sa amin. Thank you, Panginoon, that
Ayun po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Good evening po! Good evening. Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon sa gabing ito. Hallelujah! Isa pang papagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay nasa kalagitnaan na po ng buwan ng September. Napakabilis po ng panahon po. No? Kakapasok na ng Bermas pero nasa kalagitnaan na po kagad tayo. And ayun po, tayo po ay dadako. Siyempre po sa patotoo. Tayo po ay muli magpapasalamat sa ating Panginoon. At may mga nakalista po dito. At sige po, tawagin po natin. Una-una po sa listahan, si Sister Ella Villagracia. Ayan po, sige po, palakpakan po natin Panginoon sa buhay ni Sister Ella. Good evening po. Ayun, ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon sa patuloy na kalakasan po sa araw-araw kasi ayun po last week nauna na po ako nilagnat kasi ngayon nga po parang season po ng lagnat. So ayun po parang Monday hanggang Wednesday medyo masama po yung pakaramdam ko and ang hirap din po kumain kasi parang apat po yung singaw ko. So parang sa labi meron tas sa gilid po parang sa cheeks banda tas sa lalamunan po. So ang hirap sumubo, ang hirap ngumaya and ang hirap din po lumunok. So parang wag na lang kumain. So ayun, pero salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon kasi ayun, na gumaling na po sila. And ayun, ang hirap po kasing, ang hirap magsalita, ang hirap kumain. Pero pasalamat po sa Panginoon kasi ayun, nagamit pa rin naman po ako ng Wednesday. And ayun, nakisama po yung mga singaw ko and hindi po siya kumikurot ng Wednesday. Praise the Lord po. And ayun, salamat din po sa Panginoon second quarter na nga po ng first sem. And ayun, salamat po sa Panginoon kasi parang nakapag-adjust na po ako kasi nung first sem po nung first quarter po parang hirap na hirap pa po ako na parang hindi pa ako nakakapag-adjust ng maayos and ayun parang ngayong second quarter po is parang smoothly ko na po nagagawa yung mga activities and yung gets ko na po yung flow. Ayun po, salamat po sa Panginoon. Maraming salamat, Sister Ella. Ganyan talaga daw po pag naka-braces. Mga bagong braces po. Ayan po, papuri sa Panginoon. At syempre naman po, tawagin po natin, acknowledge ko po lang ang presence po ng ating mga kay Pastora Wen, kay Pastora Saibel, at kay Pastor Archie. At nandito po si Pastora Babes. Ayun, si Pastora Babes. Ayun. Ayan po. Ayan po. At sunod naman po sa nakalista po dito, matagal na panahon po, muling nagbabalik po. Walaan niyo po. Kilala niyo po ba? Ayan, sige po, tawagan po natin si Sister Erlyn Horas. Ayan po. Good evening po sa lahat. Muli ay nandito na naman ako. Siguro talagang dito ako hinihila ng Panginoon. Maraming pinagdaanan sa buhay, pero narito pa rin ako. Minsan nga naisip ko, sabi ko, Lord, saan mo ba talaga ako gustong dalhin? Kasi sa totoo lang, maraming beses na napapanaginipan ko si Pastora, si Pastor Ronnie. Sabi ko, Lord, ikaw ba yung talagang dito mo ako dinadala? At nagpapasalamat ako nung nagpunta nga si Pastora. At dahil nga noong mga panahon na maraming sakit ako naranasan. So sa church ko naman dati, okay naman, pero siguro talagang ganon. Dito na rin talaga ako binalik ng Panginoon. So salamat sa mainit na pagtanggap. Purihin po ang Panginoon. Ayun po, maraming salamat po, Sister Erlyn, na matagal na panahon na muling nakasama dito po sa ating bahay panambahan. Praise God. And next naman po, natin tatawagin na magbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon, si Sister Menchi Halandoni. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga nasusurprise po ang mga natatawag. Ayun, mapagpalang gabi po at good to see you at Erlyn. Ayun, so salamat po sa Panginoon kasi ano ko lang po, kasi yung bahay po namin sa Riverside is pwede na po talagang tirahan. Yehey, praise God po talaga sa provision ng Panginoon sa lahat ng tao na ginamit po doon. And then, yun nga lang po, hindi pa siguro
hindi pa talaga yung time na talagang makalipat po kami. Pero talagang yung puso namin. Pero talagang siguro may mga tao na sabihin na po natin na kailangan po talaga ng magbigay ng kalakasan doon sa mga taong nangangailangan. Kaya nga po tayo ay ginagamit talaga ng Panginoon. Kaya salamat po sa Lord na binibigyan niya po ako ng lakas kahit minsan talagang nalulungkot at may sarili naman din po kaming buhay mag-asawa. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa ginagawa niya po. At least ako po ay nagiging channel of blessing sa mga tao sa paligid ko, lalo na po sa family ko. Purihin po ang Diyos. Salamat po. Ayan po, maraming salamat, Temenchi. At ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Medyo, ayun po, nung nakaraan nga po na-share ko nung LTP is nagkaroon na rin po, may na-attendan na po akong interview after all these months sa wakas. And ayun, at papasalamat po, actually maganda po yung opportunity kasi although sa Pasay po siya, pero malapit lang po siya doon sa previous kong work. So, familiar ako dun sa place and very accessible naman po siya. And sabi ko, ang ganda, sobrang favorable po siya doon sa pinag-prepare ko po kasi Monday to Friday, tapos the salary is above what I expected. And sabi ko nga, waiting pa po ako final interview, pero I'm claiming na hopefully makakapasa kasi ang laking bagay rin po. And kung hindi man, bukas po, meron po ulit akong interview. Tuloy-tuloy na po ulit ang interview and hoping may makuha na po talaga sa tagal po ng panahon. And need na po makatulong sa mga bastusin sa bahay. And ayun po, mga plano rin po, mga ipon, kasi mahirap na rin pong walang mga emergency fund sa panahon po natin ngayon. Kailangan po talaga. And ayun, papasalamat ako sa Panginoon dahil patuloy pong nagagamit pa rin po sa simbahan. And sabi ko, yun nga po yung pinag-pray ko, hopefully, talagang binabattle ko na wag mawala yung ministry pag nagka-work kasi may hirap po pag nalulong sa trabaho. Kaya ayun, praying na one of the interviews po is may makuha po kung may ma-land na you're hired, ganun po. Yun yung hinihintay ko po talaga eh. Kaya ayun po, patuloy pa rin nagtitiwala sa Panginoon, sa kalakasan, lalo na po sa panahon ngayon, ang dami po nagkakasakit. Kaya pagpasalamat po natin. And ayun po, may papagpasalamat ko rin daw po na naiuwi ko na po yung e-bike na binigay mo sa akin. Gamit-gamit na service po ngayon. And thankful sa Panginoon kasi sabi sa akin, wag daw muna iuwi kasi baka hindi pa naman sanay. Pero nung nakaraan po, nag-try ako maghatid doon sa mga bata sa papuntang Pure Gold. Tapos nag-decide na ako iuwi na ng Malabon and ayun. Thankful naman, safe and sound naman nakauwi. Sobrang bagal ko nga ng takbo ko. Sobrang bagal lang po. Tapos nung the next na inulit ko, sabi ko na-realize ko, meron nga palang pampabilis yun. Ngayon, lagi na akong 30 na po yung takbo ko. Ayun, salamat sa Panginoon sa naging channel of blessing na ginamit po ng ating Panginoon. And ayun, sa Diyos po ang paborit pa sa salamat. Ayun po, praise God. Sige po, palakpakan natin ating Panginoon. And alam niyo po yung mga kapatid, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. And gusto ko lang pong i-encourage ang bawat isa po, yung ating pagbibigay po talaga is hindi lang po nawawala ng saysay. For example po, kung makikita niyo po ang ating live, malaki po yung naging improvement sa camera po natin. Nag-zoom in na po, nagalaw-galaw na. And may bago po tayong microphone. Praise God. Alam niyo po, meron po tayong isa pang bagong camera po. This is sponsored daw po. Sponsored din po. So meron na po tayong 2 camera, then 2 cellphone na ginagamit po na ating live streaming. And ayun po, alam niyo mga kapatid, doon po kasi napapakita talaga na yung ating binibigay sa Panginoon is nagagamit po talaga sa kanyang kaharian. Especially po we are utilizing yung maabot rin po yung mga nasa malalayong lugar na hindi po nakakapunta, walang means na makapunta physically. And tayo po ay napapanood internationally
sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang dako pa po ng Pilipinas. At nakakatulong po ito. And syempre, wag po natin kakalimutan na yung ginagawa po nating simbahan is doon rin po napupunta yung ating mga pledges. At kung meron tayong gustong ibigay outside the pledges, is nagagamit po talaga. At ito po ay isang patunay na ang ating pagbibigay hindi po nawawala ng saysay. And sabi nga po dito, basta ko lang po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So sa buhay po natin, kung ano daw po yung sa puso natin, bukal sa ating puso na ating ibibigay sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon po laging nakatingin sa ating mga puso. Kaya kung ano daw po yun, sabi dito, what we have decided to give to the Lord in our heart, bigay natin cheerfully. Kasi ang gusto ng Panginoon, masaya tayong bibigay, hindi yung napipilitan. Daw sabi nga po nila, dapat pag nagbibigay tayo, pag offering daw po nagbibigay, minsan kailangan masakit daw talaga. Pero aside sa sacrifice ng giving, we need to be cheerful, nagagalak dahil alam natin ang pagbibigay natin is para sa Panginoon. At ayun po, sige po, ina-encourage ko po bawat isa tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon. Hallelujah! Give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaking together, and running over. Give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amen. Sige po mga kapatid, extend po natin ating kamay sa ating mga kaloob. Yes, Lord, hallelujah. Pinupuri, pinasasalamatan namin Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat sa iyong biyaya, Panginoon, na binibigay sa amin. At kami po ay naririto. Naghahandog, Panginoon, ng mga salaping ito. Patuloy na gamitin mo ito sa ikalalago pa ng iyong gawain, ng iyong kaharian, Panginoon. Patuloy na maraming kaluluwa pa ang maabot, Panginoon, sa pamamagitan dito sa simbahan, sa mga humahayo, Panginoon, upang magbahagi ng iyong salita sa iba't ibang lugar. Tuloy rin po pinapanalangin namin ang aming tinatayong simbahan sa Starfish. Continue to pray, Panginoon, sa mga nagkakaloob. Makita, Panginoon, ang iyong pagkilos sa amin. Pagpalain ang mga anak mo na nagkaloob. Pagpalain ang mga kamay na patuloy na ginagamit mo upang magtrabaho, magbigay, Panginoon. At alam namin na lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo. Kaya puli, nagkakatiwala namin sa iyo ito. Binabalik po namin sa iyo pinakamataas na papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Amen. At ayun po, ihanda na po natin ating mga sarili. Pakimute po ang ating mga cellphone kung meron pong para iwas distraction po. At patuloy po tayong makikinig. Ito po, alam ko, excited na may kasamang kaba. Kanina pa po siya kinakabahan. Nasayaw-sayaw na nga po to kanina sa likod. Kaya po, sige po, tawagin po natin na maghahatid ng Word of God sa gabing ito. Walang iba kundi si Sister Madel Bolo. Ayan, magandang gabi. Nabuking tayo, sayaw ng sayaw. Pantanggal ka ba? Yan. Pero ang pagsasayaw na yun ay para talaga din sa Panginoon. Ano po? Again, binabati ko po ang bawat isa ng magandang gabi. Yan. Magandang gabi po sa ating Pastora Wen, Pastora Saibel, Pastor Archie, Pastora Babes, magandang gabi po. At sa ating viewers online. Marami po tayong team online kasi maraming may sakit. So, isama po natin sa panalangin. At mag-ingat na din po tayo kasi marami po talagang may sakit these days kasi maulan, 'di ba, malamig. And malamig na mainit. Minsan malamig, minsan mainit. So, ayun. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Siyempre, yung kay Ellie, actually, kami, low iodine diet. 'Di ba, tayong mga nanay, pinoproblema natin, anong iuulam na naman. Parang ang hirap mag-isip ng iuulam, no? Tapos nadagdagan kami ng low iodine diet.
bawal ang asin, bawal ang preservatives, bawal ang ano. So alam niyo po yun, in 3 weeks, ilang days na ba kami? Na talagang bawal lahat, bawal ang bili sa labas, home cook lahat. So parang, extra challenge. Yung mag-iisip ka nga lang ng kakainin, kukuha ka ng pangkakain mo, tapos this time naman, low iodine pa. Pero all glory to God, nakadalawang linggo't kalahati na kami. Kalahating linggo na lang. Salamat din sa Lord kasi sa kalakasan ni Ellie, grabe malakas ang loob. Talagang napaka-obedient. Pinupuri ko ang Panginoon sa buhay ni Ellie. And isa pa po, hahabaan ko pasasalamat kasi mahiksi lang yung topic ko. Hindi, gusto ko rin pong ng pasasalamat sa Panginoon kasi yun nga, laging tinatawanan ni Lo, Pastora, tinatawanan ni Lo yung ministry ko kasi yung ministry ko daw ako lang mag-isa. All glory to God, yung health ministry, di naman siya nagagamit kasi wala namang na-aksidente o nagkakasakit sa church. So yun yung ministry na ayaw nating magamit, di ba po? Tapos ako lang yon. Tapos nadagdagan ako ng ministry. Ano naman, sa design. Ayun, may tao na ako, si Aris, isa. Tapos sabi ko lang naman, walang problema sa akin na ako lang yung sa ministry. Kasi sanay po ako ng ako lang yung gumagawa. Kasi kapag parang ayoko ng conflict, ay hindi ako marunong mag-utos and all. Parang ayoko ng conflict kasi hindi talaga ako leader in any sense. Follower lang po talaga ako. Utusan mo ako, susunod ako sa'yo. Parang ganon. So, yung sa design ministry, dahil pinsan ko naman si Aris, wala kaming conflict. And eto, binigyan ako ng media. Sabi ko, Lord, bakit? Ako na merong cyberphobia, yung kapag may nag-pop up sa computer, nagka-crash ako, wala akong maintindihan. Nagka-crash po talaga ako na hindi ko maintindihan kung ano yun. Media, napaka-technical, ang layo ng maaabot mo, online and all. Sabi ko, Lord, sabi ko si Pastora, oo. Iba yung qualification ng mundo, iba yung qualification ng Lord. Ano yun? Iba yung qualification ng mundo at iba yung qualification ng Lord. And yun nga, sabi ko, sige Lord, igabayan mo ko dito sa area na to ng buhay ko. At all glory to God, andun ako sa media na ako po yung tinalaga na head na walang alam. So wala po akong gagawin kundi mag-utos. Sabi ko, Lord, hindi ako marunong mag-utos. So talagang, alam niyo yon, sinasabi ko doon sa team na pasensya na, utos lang ang ambag ko. Kumbaga, instructions lang ang ambag ko kasi kayo talaga yung mas nakakaalam dyan. And all glory to God, alam niyo yung babait ng media team. At oo, mababait. At saka, committed sila. Salamat sa Lord sa gift na maaano sila, techie. Kasi kabataan, techie. Sabi ko, kala ko techie na ako. Hindi na pala. Ang bibilis ng mga daliri nila, hindi ko masundan. Pero all glory to God na sumusunod sila dun sa instructions ng isang taong hindi nakakaalam talaga. Yun, papuri sa Panginoon kasi nag-grow po ang media team. Kung gusto niyo pong mag-join, we're still hiring yung mga highly committed individuals. Ayun. So, ang topic po natin is guard your heart. Sabi nga ni Kuya Arnie, kalagitnaan na ng September. Diba? Kamustahin natin yung ating mga puso. Sabi dyan, for everything you do flows from it. Kung ano yung laman ng puso natin, yun daw ang lalabas. Di po ba? Yan daw ang lalabas. So, bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin at dinadakila, O Lord God. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa hapong ito na kami po ay pinagtipon-tipon mo. Dinala mo dito, Panginoon, by your grace para mapag-aralan ng iyong salita. Lord God, dalangin po namin na ikaw ang manguna sa gawain ito, Lord. Ibaba mo po ako sa pinakamababa at ikaw ang maitaas, Lord God. Ang iyong mensahe, ang maihayag, O Lord. Ang kabutihan mo, ang grasya mo, at ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Dalangin namin, Lord, na buksan mo ang aming puso, ang aming isipan. Mag-meditate kami, Panginoon. Mag-reflect kami sa mga salita mo, Panginoon, para mag-lead sa amin to be better, a better Christian, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. We entrust to you this day, this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ayan. Puso.
Pakitanong nga yung katabi mo, may puso ka ba? Ayan, may puso ka ba? Ako ramdam na ramdam ko yung puso ko, grabe yung kaba, di ba? May puso ba tayo mga kapatid? Sabihin natin sa katabi natin, kung may puso ka, bantayan mo yan ha. Ayan, bantayan natin ang ating mga puso. Sumunod naman po, hawak tayo sa dibdib natin, hawak tayo. Tanungin natin ang ating sarili, si Jesus ba ang nasa loob nito? Mabigat yan mga kapatid ha, kayo lang ang makakasagot niyan. Si Jesus ba ang nasa loob nito? Si Jesus ba ang nasa sentro nito? Nasa middle. Siya ba talaga ang nasa sentro ng ating puso? O baka naman nasa gilid lang? Pangtapal ng sugat at sakit. Alam niyo yon, si Jesus Christ nasa gilid. Ginagawa nating band-aid. Isusurrender lang natin yung area ng puso natin kapag may sakit, may problema, may pangamba. Sa gilid. Kasi dun yung may sakit di ba? Pero hindi siya conquered ng Panginoon. Hindi full na si Jesus Christ ang nananahan sa ating puso. May mga area, yung buong area na yon, anong area kaya yung nasa loob nun? Kasalanan? Galit? Fear? Kasi nasa gilid lang si Jesus Christ. Kung si Jesus naman po ang nasa puso natin, alam ko, I believe, si Jesus Christ nasa puso natin mga kapatid. Pinapakinggan po ba natin? Nakikinig po ba tayo sa Kanya? Sa Kanyang mga salita? O minsan, mas malakas yung pagre-reason out ng isip natin. Minsan kasi alam natin yung tama pero nagre-reason out tayo. Ang galing nating mag-reason out. Mas malakas yung isip natin kaysa yung dinidikta ng ating puso na tama. 'Di ba? Mas malakas yung gusto natin. Kaya minsan sinasabi ko sa mga anak ko, kapag hindi yan nag-jive, pag hindi sakto, swak, ang puso at isipan natin, medyo nag-aalangan ka, ipag-pray natin. Kasi something is wrong. 'Di ba? Baka may ibinubulong si Jesus Christ sa puso natin. Nire-reason out lang natin. Minsan kasi, kahit si Jesus Christ ang nasa puso natin, mas malakas ang impluwensya ng mundo. Mas maingay ang mundo. Pero mga kapatid, I believe, katulad ng mga sinabi ni Pastor Archie, lahat po ng mga nagdaan na topic, kailangan daw natin ng new heart. And I believe lahat po tayo dito, Kristiyano, we receive a new heart. Sabi po dyan sa ating new slide, have we truly received a new heart? Sabi nga po, pag Kristiyano, we are a new creation. Pag new creation, meron tayong bagong puso. Amen po ba? Amen. Lahat tayo may bagong puso. Pero kailangan natin mag-assess. Yes, we have a new heart. Andun si Kristo sa ating puso. Baka nasa gilid lang. How can we assess kung talagang new heart at si Kristo ang nandito, naghahari sa ating puso? How do we act? And how do we react? Sa mga bagay na nakakainis, paano tayo mag-react? Bago na ba kumpara dati? Tayo lang po ang makakasagot niyan, mga kapatid. New heart. Actually, physically, mga kapatid, yung mga nangangailangan ng new heart, ito yung mga yung mga nag-heart failure na. Kumbaga, matagal na silang high blood, matagal na silang may sakit sa puso. Ang end game, kailangan na nila ng bagong puso. So, heart transplant yan. Dahil alam nila yung value ng bagong puso. Kung nung sa dati nilang puso, bahala sila, wala silang pakialam kung ano kinakain nila, sedentary lifestyle, kung ano-ano lang. Pero dahil may mga bagong puso yung mga na-heart transplant, naging mas maingat na sila sa bago nilang puso, nagbago ng diet, nagbago ng habit, 'di ba? Ngayon tayo mga kapatid bilang Kristiyano, dahil naka-receive naman tayo ng bagong puso galing sa ating Panginoon, kailangan din nating alagaan yung bagong puso na ibinigay ng Lord. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay guarding the new heart God has given.
Yan po ang ating pag-uusapan bilang lahat naman po tayo ay may bagong puso. Pinalitan ng Lord yung wicked heart natin. Binigyan niya tayo ng bagong puso. And we have to guard it this time. Kung dati, nagkasala, wala tayong pakialam. Pero ngayon, intentional ang pag-iingat natin sa ating puso. And para po tulungan tayo how to guard our new heart, let's open our Bible in Psalms 1 verses 1 hanggang 3. Sabi po dyan sa verse 1, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers." Verse 2, "But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night." 3, "That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prosper." Praise God. So yun po ang ating pag-uusapan, guarding the new heart God has given. Actually, unang-una, no? First, Psalm 1, hindi siya chapter. May 6 verses lamang to, mga kapatid. Ang pag-uusapan lang po natin ay yung first 3 verses. Kasi ito yung way ng mga righteous ways, 'di ba? Yung sa part 2, yung 4, 5 and 6, ito naman yung mga way ng wicked. So dahil may bago nga tayong puso, we are expected to do yung first 3 verses para sa mga righteous. So unahin po natin, isa-isahin po natin, no? I-chop-chop natin para mas madali po nating maunawaan. Sabi po, verse 1, "Blessed is the one who does not," yung una pong naka-X, "walk in step with the wicked." Pagpasensyahan nyo na po ang drawing ko. Kasi ang gaganda ng mga drawing ng mga past nating stick figure lang ang kaya kong gawin. Ayan, sabi dyan, "who does not walk." Tayo po yung may bagong puso. Tayo yan, si Kristo yung nasa puso natin. Sabi dyan, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked." Hindi lumalakad kasabay ng masama or hindi kasamang naglalakad ang mga masasama. Nakita niyo po dyan, sino ba yung mga kasama nating maglakad? Yung may parang water yon, pwedeng alak, may mga vices, di ba po? Puro pera ang nasa isip. Puro cellphone, nilamon na ng kaka-cellphone. Laging galit. O kaya nabubuhay na para sa mundo. Trabaho, trabaho, trabaho. Sa mundo na nabubuhay, no? Alam niyo naman kung sino yung mga kasama natin na may mga ginagawang hindi kanais-nais sa Panginoon. Doon po ba tayo exposed sa mga ungodly, sa mga hindi ka lugod-lugod sa Panginoon ang ginagawa? Sabi po dyan, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked." Sino nga ba ang kasama natin sa lakbayin natin ngayon? Sabi ng Lord, importante yan kung sino ang kasama nating maglakad. Akala natin okay lang, pero mga kapatid, we are exposed. So piliin natin mga kasama natin. Sino ba yung gusto nating makasama natin sa paglalakad? Mahabang lakbayin to, mga kapatid. Sino ang gusto nating kasama? Yung katabi mo, yan. Masarap maging kasama yan. Kasi inuuna niya ng Lord, di ba? Naglalaan ng oras by God's grace. Di ba? Alam natin kung ano yung uunahin natin. Godly ang katabi mo. So masarap maglakad kasama ng ating mga kasama sa pananampalataya. Masarap kausap yung mga kapwa Kristiyano. Sunod po tayo, sa verse 1 pa din po ito. Wait lang po. Sa verse 1 pa rin ito, mga kapatid. Sabi dyan, "Blessed is the one who does not stand in the way that sinners take." Doon po tayo sa drawing. Diba? Tayo ulit yung nakatayo. Bagong puso, si Kristo ang nasa puso. Pero nakatayo tayo doon sa nilalakaran ng mga makakasalanan. Sabi dyan, huwag daw tayong tatayo sa dinadaanan nila. Pero tumigil at tumambay. Katambay yan, no? Hindi siya naglalakad. Nakatigil lang, idle. Di ba? Alam natin kapag wala tayong ginagawa.
dun mas delikado. Kasi wala tayong ginagawa. Alam nyo, nakikita ko siya mga kapatid, yung parang lata. Lata siya, lata nandyan lang sa gilid. Pero, pag lagi siyang nadadaanan ng mga makasalanan, ano yung minsang ginagawa? Sinisipa, di ba? Hanggang sa yupi-yupi ka na. Akala mo wala kang ginagawa. Kasi lata ka lang naman, nandyan ka lang. Pero dahil sinisipa ka, dahil nandun ka sa dinadaanan ng mga makakasalanan, nagugulat ka, yupi-yupi ka na pala. Akala mo walang dating, akala mo dead ma lang, nakatayo lang naman ako eh. Pero mga kapatid, little by little, nakukurap po tayo. 'Di ba? O kaya yung mga nahuhulog na mga kasalanan, napupulot natin yan minsan. Minsan, pinupulot natin ang hindi natin napapansin. Napupulot natin ang hindi natin napapansin. Minsan, nagiging komportable na tayo sa ginagawa ng mga taong nagdadaan sa paligid natin. Kasi nakatambay lang tayo, napapanood natin sila. Nagiging acceptable na yung sin pattern, mga kapatid. Nagiging normal na, new norm. Nagbabago tuloy yung tingin mo. Dati hindi naman yun acceptable. Pero dahil lagi mong nakikita, dahil wala kang ginagawa, nakatayo ka lang, ang nangyayari, okay na. Naging okay na. Naging acceptable na. So sa atin bilang mga kapatid, at sabi po kasi dyan, do not stand in the way that sinners take. Marami po tayong pwedeng gawin. Basta wag lang tayong tatayo. Pwede po natin tulungan yung mga nagdadaan doon na makasalanan. How? Let's act. I-share natin si Jesus Christ to surrender that sin. Wag lang tayong tumayo. Kasi yung pagtayo, manonood lang tayo. Bilang mga Kristiyano, hindi po tayo nanonood lang. Dapat kumikilos tayo. Bilang mga Kristiyano, hindi po tayo idle, hindi tayo tambay. We are active Christian. Sunod po tayo sa verse 1 ulit. Sabi po dyan, blessed is the one who does not sit in the company of mockers. Dahil nakatambay tayo, nakakatamad, napaupo na tayo, nangawit tayo sa pagtayo, napaupo tayo mga kapatid, napasettle down tayo kasama nila, naging part the group na, ina-adapt yung attitude nila, mockers ka na din. Di ba sinasabi, pag tatlong mocker, kasama ka nila, pang ilan ka? Pang-apat. Nagsisimula yan sa, uy, alam mo ba? Sisimula yan sa chismis eh. Uy, alam mo ba si ano? Ganon. Pero magugulat ka, sama-sama nyo ng pinagtatawanan. Di ba? So mga kapatid, kailangan mag-ingat tayo. May bago tayong puso. Kanina yung may puso, masaya pa. Pero nung napaupo na siya, he become one of them again. So pag-ingatan natin mga kapatid, itong bagong puso na to. Pag-ingatan natin kung sino yung kasama nating maglakad, o baka mapatigil na tayo, mapatambay, at ang pinakabad, mapaupo tayo kasama nila. Huwag po tayo magsettle mga kapatid sa mga ganitong bagay. Kailangan po, we have to act. Nakita nyo yung sequence. Nung una, working Christian, naglalakad. Hanggang sa napatayo, nakatambay, hanggang sa hindi na tayo gumalaw at nandun na naman tayo. So mga kapatid, let's just recap. Sabi po dun sa verse 1, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Pansinin po natin yung mga na-read ko. Walk, stand, and sit. Mga kapatid, there's a progression. Progression na huwag tayong maglalakad sa kanila, huwag tayong magtatambay na kasama sila, kasama ng mga dinadaanan ng mga makasalanan, at worst, huwag po tayong mapaupo kasama nila. From kasama lang to napatambay at napatigil na sa gawain ng church. At napaupo and become one of them. Maging busy po tayo sa gawain ng Panginoon. Maging busy po tayo sa kanyang ministry. Para hindi po tayo maging idle at hindi po tayo mapaupo sa kasalanan ulit. Galing na tayo doon mga kapatid. This is a new heart. We are talking about a new heart. We have to be active. Nakita niyo po, napaka-subtle. Nung una, lahat naman tayo naglalakad eh. Ang subtle.
Akala mo okay lang na naglalakad ka kasama ng mga kaibigan mo. Akala mo okay lang na naririnig mo silang nagmumura. Pero pag napatigil ka, napatambay ka, magugulat ka, nagmumura ka na rin. Subtle po kasi. Little by little, nakaupo na tayo, makasalanan ulit. Mga kapatid, alagaan po natin ang bagong puso na binigay ng Panginoon. Let's be active. Active. Value it intentionally. Sunod po sa verse 2. Ay, hindi pa po pala. Meron pa ako dyan. Yung wicked, sinners, and mockers. Naka-red din po yan kasi progression pa rin siya. Wicked, mga kasama mo, not God-centered, yung values iba, worldly. Parang okay lang, hindi naman talaga sila makasalanan. Pero susunod, dahil hinayaan mo lang yun, may mga sinners na actively doing sin. Alam nyo, ito yung nakakatakot. Actively doing sin na okay lang sa kanila, nakasalanan yung ginagawa. May mga nakikita po ba kayong mga ganon? Yung parang okay lang sa kanila na magmura. Alam naman na maling magmura, ako po yun. Pero parang wala akong pakialam. Okay lang sa akin. May mga ganun po kasi. So kapag ito yung lagi nating mga kasama, wag hindi siya okay lang. Let's, step back. 'Di ba? Or maging active tayo to correct them. Maging active tayo in showing our values. Di po ba, bilang Kristiyano, we have to act. And worst po dyan is mockers. Mocking people, nanunuya, pinagtatawanan. Alam nyo, nakakalungkot sa panahon ngayon, ang pinagtatawanan yung mga gumagawa ng mabuti. Tama po ba? Yung mga Kristiyano, ang corny mo naman, pa-Christian ka pa. Minsan, yun yung pinagtatawanan. Pero bakit yung mga masasama, yun yung cool? Grabe, no? Twisted na talaga ang mundo. So mga kapatid, mag-ingat tayo dun sa mga mockers. Baka mamaya magugulat tayo. Kasama na natin sila. Na-recruit na tayo. Tinagtatawanan na rin natin ang iba at isa na tayo sa nangungutya. Mga kapatid, tanong lang, saan tayo mag-stop? Sana sa first step pa lang, mag-stop na tayo. Sa walk pa lang, nakikita natin, yung mga kasama ko, ang mga kaibigan ko, ang mga tropa ko. Iba yung values sa akin. Sana dun pa lang mag-stop na tayo. Or mag-act na tayo. Let's cut the first step. Act on the first step. Kung hindi naman, napatambay, pray for it, then act again. Pag napaupo, repent tayo sa Panginoon. Ask for help from godly people para makaalis tayo, makatayo tayo ko ulit, at makamove forward tayo sa lakad natin sa Panginoon. Ipo ba? Actually, mga kapatid, ito pong verse 1, ito ay yung mga wag nating gagawin. Sa verse 2 po, verse 1 is the one to avoid. Ito namang verse 2, the things that we must do. The things that we should choose to do. Sabi po dyan sa verse 2a, but whose delight is in the law of the Lord. Ayan, yung green delight. Kasi green flag, di ba? Nade-delight. Sino dito ang nade-delight sa law ng Lord? Ayun, praise God. Grabe, di ba, nandun tayo sa Old Testament, grabe yung mga law ng Panginoon, no? Talaga magugulat ka. Pero ang mga Kristiyano, bakit tayo masaya sa batas ng Panginoon, sa law ng Panginoon? Bakit? Kasi ito po yung pamantayan ng Panginoon para mabuhay tayo ng maayos. To have a better life, to be a better Christian, mas masarap sa buhay kapag kasama natin ang Panginoon at guided tayo ng kanyang mga salita. Ang mundo kasi ang galing mag-lure niyan, natutwist niya yung katotohanan. Yung, sabi ng ito daw dapat, gentle parenting, kakabasa ko lang kanina. Gentle parenting daw, okay daw yun para sa mga kabataan. Pero iba sa sinasabi ng Bible. May discipline sa Bible eh. Pero anong ginagawa ng mundo? Gentle parenting ang pinupush nila. Tapos anong nangyayari sa mga kabataan? Ay, hindi pala effective. Pero tayong mga Kristiyano, saan tayo delighted? Sa law ng Lord. Because that's the truth. Yun ang pinaka-effective kung paano mabuhay sa mundo. Yun yung pinakamagandang pamantayan na dapat nating tingnan. So tayo mga Kristiyano, natutuwa tayo, ganito pala dapat. Diba? So ganun dapat, ganun natin nakikita ang mga salita ng Lord. Masaya tayo sa karunungan ng galing sa Panginoon. Sabi naman po sa pangalawa,
Because we are delighted, we meditate on His law day and night. Dahil, alam niyo po yun, nag-enjoy tayo, masaya tayong binabasa ang Panginoon, masaya tayong nakikilala siya, minimeditate natin yan. Ano po ba yung mga meditating sound? Di ba parang inuulit? Ini-internalize. Ini-internalize ang salita ng Panginoon. Sa atin, sa couples, even sa mga leaders, sa mga kabataan, we have this program na 1 chapter a day. Minimeditate natin yun, nginunguya natin, ninanamnam natin. Ano ba ang gustong sabihin sa akin ng Lord sa kanyang mga salita? And then, we apply it. Kasi nag-e-enjoy tayo sa salita ng Lord eh. Di po ba? At hindi doon natatapos yun. Ang pag-meditate natin ng salita ng Lord, saan? Nagbabasa pa tayo sa mga nakikita natin sa Reels? Nanonood pa tayo ng mga Reels? Saan pa? Bible cell? Fellowship? And talking to godly people. Lagi natin pinagchichismisan kung gaano kabuti ang Lord sa buhay natin. Di po ba? So doon natin na-meditate ang kanyang mga salita, kung paano siya kumikilos sa bawat isa. Nagsasalita tayo, nagpapalitan tayo ng Bible verse. At higit sa lahat, mga kapatid, ang pinaka-importante ay yung pag-share ng Word of God. Di po ba? Kapag kasi lumalabas na yan sa bibig mo, naririnig mo, lumalabas sa bibig mo, nakikita sa'yo. And that's the most effective ng application ng Word of God. Di po ba? Ang pagme-meditate, mga kapatid, sabi po dyan sa drawing, day and night. Constant, not occasional. Hindi kung kailan ka lang hindi busy. Magbabasa ako ng Bible mamaya pag magpapahinga ako. Magbabasa ako ng Bible kasi may problema ako. Pero yun yung malimit nating i-set aside, no? Later na, busy pa ako. Mga kapatid, we have to find time. Find time na mag-meditate, magbasa ng kanyang mga salita. Hindi yung ekstrang oras. Di po ba? Yun, mga kapatid. At sabi nga, dun sa verse 1, yung mga hindi nating dapat gawin. Verse 2, yung mga dapat nating gawin. At sa verse 3 naman, ay yung mga mangyayari. Sabi po dyan, that person is like a tree planted by streams of water. Planted, mga kapatid, ibig sabihin intentional. Hindi po tayo bumagsak lang at sumibol. Pinlant tayo ng Panginoon sa streams of water. Sino po ang nagplant sa atin? Ang Lord. Di po ba? Saan tayo pinlant? Sa streams of water. Ayan, kulay blue na siya. Ching! Ayan. Sa streams of water, mga kapatid. At iniisip ko, bakit laging streams of water? Kasi doon sa Psalms 23, yung tupa, di ba sa stream din ng water yun, Kasi ang stream, mga kapatid, refreshing. Tama, sakto lang yung kanyang agos. Hindi siya parang river na rumaragasa, hindi siya parang ocean nakakatakot. Pero ito ay umaagos, refreshing, blessing, peace na nagmumula sa Panginoon. Kapayapaan, abundance. So kung doon tayo nakatanim, sa streams of water, malapit tayo, may source. Connected po tayo, mga kapatid, sa source. May constant nourishment, hindi tayo matutuyo. Kahit tagtuyot na. Pakicheck nga yung katabi mo, tuyot na ba yan? Ayun, hindi pa. Fresh pa! Diba? Tuyo na lahat. Pero ikaw, tayo, hindi pa. Kasi connected sa source. Nakatanim tayo sa stream eh. Diba? Hindi tayo matutuyot. Alam niyo, mga kapatid, kahit na tuyo na doon sa ibang lugar, pero dahil tayo ay planted sa stream ng Panginoon, hindi po tayo matutuyo. Kung gusto po natin na hindi tayo matuyo, let's be connected. Sumunod po dyan, sa verse 3 pa rin po ito, nirephrase ko lang. Sabi dyan, the person is like a tree which yield its fruit in season. Fruit, namunga na. Alam niyo yon, malalaman natin na nakatanim tayo sa maayos na source kung may bunga. Hindi bubot. Hindi maasim. Kung maganda yung ating, maasim, pawisan. Hindi matamis, hindi maasim yung ating bunga. Matamis, maganda, masarap. Diba? Mag-fruit tayo kasi maganda yung source natin eh. Healthy yung ating plant. Healthy tayo, mga kapatid. So,
meron tayong bunga. Yung ating heart ay nagbubunga. Yung ating inner self ay nagbubunga. Ano yung mga bunga na yan? Fruit of the Holy Spirit. Alam nyo na yan. So check tayo. Ang fruit of the Holy Spirit ba ay nakikita sa akin? 'Di ba? Yung peace, love, self-control, ano pa? Faithfulness, gentleness. O may mga part na fruit of the Holy Spirit na bubot. Patience, bubot, no? Medyo maasim tayo dun sa patience. Pero mga kapatid, nagbubunga tayo sa Panginoon. At ano pa po, ang pwedeng maging bunga natin? Fruit of discipleship. Nakakapag-share tayo. Yung mga nakakapag-share tayo ng Word of God, nakakapagdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Nagiging blessing tayo sa iba. So, may fruit. Di po ba? Actually, mga kapatid, ang fruit naman ay hindi instant. Siyempre, minsan maiisip ko, Kristiyano na ba talaga ako? Bakit rin ako magagalitin? Pero proseso yan, mga kapatid. Hindi yan instant. Hindi naman pagkatanim sa'yo ng Lord doon, maliit ka ba? May bunga ka na agad, di ba? Mangga ka na. Ayun. Tatawa ko sa mangga. Hindi naman pagkatanim sa'yo, ay may bunga ka na kaagad. Siyempre, magpaproseso pa yan. Ipaalis siya ng Panginoon. In God's perfect timing, mga kapatid, magbubunga po tayo. Pero kapag nakakonect tayo sa stream, fruit is inevitable. Mangyayari at mangyayari yan, mga kapatid. Mag-grow tayo at magkakaroon tayo ng fruit. Kung wala pa, let's pray for it. Baka kulang pa ng konting connect. Lord, pa-connect pa more. Connect pa more. Para magbunga pa. Doon sa area na yun, Lord, sa area na to, medyo ang patience ko ay bagsak. Ikaw, Lord, yung mag-fill in sa akin para yung patience ko ay lumago. Di po ba? So, tanungin natin yung sarili natin. May bunga ba ako? Kung bubot, Lord, sinusuko ko sa iyo itong bubot na to. Hindi ako nakakapag-share sa Lord, sa iba. Hindi ako nakakapagdala ng kaluluwa patungo sa iyo. Tulungan mo ko, Panginoon. Ito pa po, dati mabunga ka. Pero ngayon, Lord, ba't parang wala akong bunga? Nangyayari yan, mga kapatid, di ba? Mabunga naman ako dati. Pero bakit ngayon parang wala akong bunga? Tingnan natin, mga kapatid, baka may nakaharang doon sa source. Check natin. Baka yung ugat natin napunta doon sa kabila. O baka yung stream na blakan. Check tayo. Yung bunga. Lord, evident ba sa akin ang fruit na nagmumula sa'yo? Sunod po tayo, doon sa isa po, part pa rin ng verse 3. That person is like a tree whose leaf does not wither. Leaf, kanina bunga, ngayon dahon. Sabi ko talaga, bakit nauna yung bunga bago dahon? Pero alam nyo, mga kapatid, this leaf, hindi daw mag-wither. Yun yung pinagkaiba. Hindi siya malalanta. Magstay green, vibrant, hindi lagas, healthy, and fresh. Alam nyo, mga kapatid, may halaman ako sa bahay. Pag nalimutan ko, kasi ang ano talaga niya, maliliit yung mga dahon. So pag nalimutan ko lang yung diligan, grabe, lantutay na yung dahon, lagas-lagas na. Pero sabi, kapag daw tayo ay nakatanim sa stream, ang leaf natin ay hindi maglalagas, laging fresh. 'Di ba? At kanina pinag-usapan natin, ang fruit ay seasonal, kumbaga sa full grown siya nangyayari, pero itong leaf na to, ang sinisimbolize po niya ay endurance. Paano natin nasusustain ng storm? Andiyan pa rin ang mga dahon. Makinang pa din, maganda pa din. At alam niyo po ba, sa mga nagtatanim, kapag may bunga, lalo na yung mga maliliit na halaman, pag nagbubunga, pumapangit yung dahon. Alam niyo po ba yon? Na kapag namumulaklak, kaya ako ayoko po ng mga namumulaklak na halaman. Kasi pag namumulaklak yung halaman, pangit yung dahon niya. Kasi ang nangyayari, yung nutrients na para sa dahon, kinukuha lahat ng bunga. So, every time na nagbubunga, pumapangit yung mga dahon kasi yung nutrients nabibigay sa fruit. At yung iba, ang ginagawa nila, tinatanggal na lang yung mga bulaklak para hindi pumangit yung dahon. Kumbaga, sayang naman, namumulaklak na ano yan eh. Ang purpose ng halaman na yan ay para mamulaklak, para tatanggalin mo yung bulaklak.
So tayo mga kapatid, paano yun? May posible pala na pag ako ay namumunga, pwede pa lang yung dahon ko ay humina. 'Di ba? Pero ang sabi ng Lord, pag tayo ay naka-connect sa source, hindi daw mag-wither yung ating mga leaf, ang ating mga dahon. Hindi pwedeng ganda lang. Hindi pwedeng yung basta maganda ang dahon kahit hindi mamunga, pang display lang. Sabi po dyan, sa verse 3, part ng verse 3, that person is like a tree, whatever they do, prospers. Mapapanood tayo, katulad ng sinasabi ko kanina, in relation po, doon sa sinasabi ko kanina na kapag namumunga, natutuyot ang dahon. Di ba, isipin mo, bakit nung bago ako, nung bagong Kristiyano ako, bagong tanim ako, bagong puso ang meron ako, bakit ang init ko? Bakit ang ganda ng mga dahon ko? Buti pa nung bago ako, ramdam ko ang presence ng Lord. Ang fresh ng mga dahon. Pero mapapaisip ka, bakit kung kailan may ministry ako, parang ang dry ng feeling ko? 'Di ba? Mapapaisip ka. Parang yung halaman nga na sinasabi ko kanina, kung kailan ang munga, pumangit ang dahon. Pero ang sabi ng Lord, whatever they do prospers, basta connected sa stream. Alam niyo mga kapatid kung bakit? Kung kailan may fruit ako, kung kailan ako may dalang kaluluwa sa Lord, bakit parang naglalagas yung dahon ko? Bakit ang dry-dry nung feeling? Kasi mga kapatid, we give too much. Tapos, hindi tayo connected sa source. Sabi po dyan, we should be connected sa streams of water. So whatever we do will prosper. So kung tayo po ay may fruit, tapos naglalagas, check tayo, connected ba tayo sa source? Baka mamaya sobrang busy natin sa mga ministry natin na nakalimutan natin kumonek sa Lord. It happens mga kapatid, sobrang daming ministry, nakakapagod, di ba? Kaya nga ang sabi ng Lord, sabi po sa John 4:14, sabi po dyan, wait lang po. Sabi po ng Lord, ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na kailanman mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kapag ininom natin yung water na ino-offer ng Lord, hindi po tayo malalanta. Hindi tayo magwi-wither. Hindi magiging sagabal yung ating mga ministry, yung kabisihan natin sa church, yung mga ginagawa natin sa Panginoon para tayo malanta. Ang lahat ng gagawin natin ay magpo-prosper. Kahit madami tayong ministry, walang mababurn out. Minsan po kasi yan ang sinasabi. Kaya minsan lumalabas sa ministry. Kasi mas okay naman ako dati nung wala akong ministry. Kasi mas nagpo-flourish ako. Pero ang sabi ng Lord, whatever we do will prosper. Basta connected tayo sa source. Maging connect tayo sa Panginoon na hindi maging sagabal yung mga ginagawa natin sa Kanya. So mga kapatid, recap lamang po tayo. Tapos na po tayo doon sa verses 1 hanggang 3. Sabi po dyan, to guard our heart, we have to know where to walk, stand, and sit. Assess po tayo sa buhay natin, sa ating paglalakad. Sino pong kasama natin? Sino ang katropa natin? Kasama natin sa araw-araw. And mag-assess tayo. Huwag na tayong tumambay. Huwag na tayong umupo. Let's act. Choose to walk with godly people. Fellowship, mga kapatid, napaka-importante. Sumunod po, meditate and apply the word. Read, meditate, and apply. Hindi po yan natatapos sa pagbabasa sa ating isip. Lagay natin sa puso. Let's engrave it here para hindi nakakalimot. Ang isip, ang bilis makalimot. Pero pag nasa puso, magfo-flow yan sa buo nating katawan hanggang sa ating mga actions. And lastly, be planted in His presence. Walking with godly people is good.
Reading the Bible, meditating is good. Being present sa gawain is good. Pero mga kapatid, if we are doing this without His presence, attendance lang, duty lang, ito po kasi yung nakakapagod. Mag-heart failure tayo ulit. Sayang naman yung bagong puso na binigay sa atin ng Panginoon. Be in His presence. Be planted in His presence. Be planted, mga kapatid, in His presence. Deeply rooted and planted. With the source, with Jesus. Mga kapatid, without His presence, matutuyo po tayo. Without His presence, mauubos po tayo. Mababurn out po tayo. Heart failure ulit. So mga kapatid, I encourage ko po na be connected sa source. Connect tayo sa Panginoon. Palagi. At siya po yung bahalang mag-alaga ng bago nating puso. Hayaan natin na nakatanim tayo sa stream. Connected tayo sa source. Iniinom natin yung water na binibigay ng Lord. Dapat lagi tayong puno. At hindi yung kung ano yung nasa loob natin ang ibibigay natin. Bagkus yung sobra. Kasi umaapaw tayo sa presensya ng Lord. Pag umaapaw tayo, mga kapatid, masarap pong maglingkod sa Lord. Be planted in His presence. At Panginoon po ang mag-aalaga ng bago nating mga puso. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat Lord dahil pinagkalooban mo kami ng bagong puso. Lord, we are a new creation. Salamat Lord na tinanggal mo kami sa dati at binigyan mo ng bagong puso, O Lord, na kasama ka, na ikaw yung nasa loob, na ikaw yung nang sentro ng aming puso. Dalangin namin Lord na maging intentional kami sa pag-aalaga nitong pusong ito. Maging active kami, Panginoon, sa mga gawain sa iyo, Panginoon. At palagi naming hangarin, Panginoon, na kasama ka. Nasa iyong presensya. Connected, Panginoon, sa iyo. Para, Lord, everything will follow. Ang aming ministry ay magpo-prosper. Kami po ay magbubunga. Kami po ay palaging malago. Dalangin namin, Lord, na pag ikaw yung ang nasa sentro ng aming mga puso, O Lord, ay maging daluyan po kami ng pagpapala sa iba. We pray, Lord, na itong bagong pusong ito, tulungan mo kami, Lord, na alagaan ito. At palagi na ikaw, sa'yo kami kukonect. Dahil ikaw naman talaga, Lord, ang mag-aalaga sa amin, mag-aalaga ng aming mga puso. Salamat, Lord, sa gabing ito. Dalangin namin, Lord, na sa aming pag-uwi, pag nilay-nilayan pa namin ang mga salitang ito, O Lord, at itanim sa aming puso, O Lord God. At maging gabay namin ang iyong mga salita. How to live this life. This life na ipinagkaloob mo, na pinaubaya mo sa amin, O Lord God, at isinusuko namin ito sa iyo. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. Salamat po. Ayun po, maraming salamat po, Ate Madel. Tunay nga po, totoo po yun, no? Lagi po nating pakingatan ang ating mga puso kung saan nga daw po nakakonekta ang ating mga puso. Kaya nga daw po, guard our heart. Dahil baka magugulat na lang po tayo sa iba na po pala nakakonekta. Kaya always be planted in His presence. Ayun, maraming salamat kay Madel sa napakagandang encouragement sa bawat isa. At ayun po, konting announcement lang po. Tayo po ay magkakaroon ng seminar this coming Saturday, 10 a.m. to 3 p.m. Worldliness in the Church. Ito po ay merong entrance fee na 100. Ito po ay open sa lahat. Napakaganda po na topic dahil lalo na po sa napapanahon na mga issues po. Nakikita po natin sa
balita. Makakatulong rin po ito upang mas lubusan nating maunawaan at paano po tayo magre-react din bilang mga Kristiyano. And ay na-encourage din daw po sa mga dadalo, magdala po tayo ng kanya-kanyang own lunch. Prepare our own lunch po. Bring our own lunch, I mean. Ayun po. And sa this coming Saturday rin po, sa gabi po, meron pa rin naman po tayong virtual prayer at 7 p.m. via Microsoft Teams. Ayan po. Sige po, tayo po ay tumayo at our final benediction po. Maaari po bang tawagin si Pastor Archie para po sa ating final benediction? Yan, sige po, tayo po ay yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Salamat sa inyo pong salita na aming napakinggan. Thank you for reminding us, Lord God, that we should know where we sit, where we walk, and where we stay, Panginoon. Lord, patuloy na ang reminder sa amin ay manatili, maging rooted, maging planted sa inyo pong presensya. Sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa, at sa pamamagitan ng paglilingkod. Lord, continue to guard our heart and continue to take care of it, Panginoon. Lord, our hearts are very fragile, close to temptation, and close to destruction. Pero Panginoon, salamat po sa inyo pong mga lingkod, sa inyo pong mga leaders, sa inyo pong mga anak na patuloy na nananalangin, patuloy na nagre-remind, at patuloy na nag-share ng inyo pong magandang balita. You instruct us to encourage one another and to build up each other. Taas po natin ang ating kamay. Tandaan ang ating pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. May the Lord bless you, keep you, make His face shine upon you, and grant you peace. Patuloy na pagpapala ay sumaatin, dala ng kanyang kapayapaan sa ating mga puso. Purihin ka, Panginoon, sambahin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless po mga kapatid.